paano ba gumawa ng seal screen na pantatak ng t-shirt at paano ba mag-expose sa araw gamit ang photo emulsion. Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Ang video ko pong ito ay tungkol sa paggawa ng seal screen, pagtatak ng t-shirt at paano ba mag-expose sa araw gamit ang photo emulsion chemical. Panoorin nyo po ang video kong ito at inyo pong tapusin. May mga pinaglumaan po akong mga seal screen, no? Ito na lang ang gagamitin ko. Ito madali namang gumawa itong frame. Very common na to, kayang-kaya nyo nang gumawa nito. So ito, tatanggalin ko lang. Tatanggalin ko lang to. Papalitan ko ng bago. Para makita nyo kung paano ang tamang pagkakabit ng seal screen kahit ikaw ay nagsosolo lamang. Yan, to. Kailangan lang natin sa paggawa ng seal screen, syempre ay tela o seal screen kung tawagin to. Itong seal screen na to o tela na ito ay may kanya-kanyang mesh. Ano ba yung mesh? Yung mesh ay yung pinakabutas ng seal screen. May kanya-kanya yan. Depende yan sa inyong pinturang gagamitin. Ako ang limitang ginagamit ko 100 mesh to 150. Ayan. Pero pag mga super white, 100 mesh kasi madaling magbara ang super white. So kung gagamitin mo yung mga wet look paint, ordinary paint, pwede na 150 pataas. Pero pag vinyl paint ng inyong gagamitin, kailangan mga 400 mesh. Kailangan pino na ang butas kasi ang vinyl paint ay medyo malagnaw siyang ihagod i-compare sa mga textile paint or super color. So ayan, kakabitan natin yung frame, no? After matanggal ko yung existing na seal screen, then gagamit tayo ng ito, gun tanker. Importante ito lalo pag tayo ay nagsosolo. Ayan. Hindi kaya siya ng stapler. Ang stapler maganda to kung kayo ay dalawa. Ito kasi kahit nagsosolo ka, ay kaya mong magkabit ng seal screen. Tapos, kailangan din natin maghanda ng ganito, ball hammer. Kung ano man yung gamit kayo meron na pwede ipampukpok sa staple wire. Kasi minsan nakaangat yun, hindi namang sagad ng pagkakabaon sa kahoy. Pagka in-stapler nyo na yung seal screen sa kahoy o sa frame, kailangan din natin ng plies, no, o plier, just in case na meron tayong tinaker o in-stapler na hindi maayos ang pagkakabaon. So siya yung gagamitin mong pangbunot. So ayan, then ito, gagamitin tayo ng packaging tape o bahala na kayo, may pwede ring gum tape, masking tape. Ito lang naman ay magsisilbing pinaka-protection o balot doon sa mga staple wire para just in case na may mga nakalawit na hindi inaasahan ay maragyan ng proteksyon ang inyong mga daliri o inyong kamay. So ayan po ang mga kailangan lang natin. Then siyempre pag gumawa kayo niyan ng seal screen ay kailangan meron kayong positive. Ano ba yung positive? Ang positive ay siya yung pinaka layout. Ito po yung positive na aking gagamitin. Ito ay gawa lang sa computer, no? Ipinirint sa printer ng computer.
So kailangan ito, pag ito ay iyong ipinrint, itong nakikita nyong ano na yan, word na yan, kailangan black na black. Yung hindi magta-translucent pag sinilip nyo sa araw o sa liwanag, kita nyo talaga black na black siya. Meron kasing printer na maputla o mapusyaw, hindi siya ubra. Ito kung bakit dalawa siya, just in case ang printer po ay maputla, hatiin nyo yan dito, then pagkahati nyo, pagtatapatin nyo yan sa liwanag, yung pantay na pantay. Pero medyo mahirap yon. Iba na talaga yung isa lang na itim na itim o dark na dark. So kailangan mas maganda ng printer ay yung laser. Pero wala kayong laser, kahit na yung mga dye ink printer lang, pwede na. Basta mag-shade lang siya ng black na black. So makikita nyo mamaya kung ano ang kahalagahan nito. Sa parte ng pagpaprocess ng seal screen, ito ang pinaka-importante para ang processing nyo ay maging maganda at hindi kayo magkaroon ng error. So sisimulan ko na. Una, tatanggalin ko muna itong existing na seal screen, no? Then papalitan ko ng yung plain lang, yung wala siyang nakaganyan na layout. No, ito nga, oh. Ito ipapalit. So, ito na po ang seal screen natin at mamaya ay ipaprocess ko na po. So ayan, kailangan patak na patak, hindi pwede yung malundo kasi miski anong process mo, pag malundo hindi nyo mape-perfect ang processing. So ayan, tuloy-tuloy lang po ang panonood sa video ko at mamaya makikita nyo kung papaano naman i-expose ang photo emulsion sa araw. Pag matindi ang init ng araw, pwede natin makuha ito sa loob lang ng 10 seconds o 10 segundo. Pag medyo makulimlim, siguro mga 1 minute. Depende, no? Depende na rin sa ating experiment.
So, ayan po. Tapos na po ang ating seal screen. Then, ang isusunod ko naman po ay ang pagtitimpla ng photo emulsion chemicals. Ano ba mga kailangan natin para tayo ay makapagtimpla ng photo emulsion? Una, ito gawa ito ng Virgo. Meron ding iba't ibang brand nito. At meron din na gawa ng Tulco. Ayan, magandang gamitin yung Tulco. Then ito may kasamang sensitizer. Dati ang sensitizer ay granules lang, no? Yung parang bechin na imimix mo pa sa tubig. Ngayon, pag binili mo, ito na siya, no? So, ayan, ito ay gawa to ng J&J Virgo. So, kailangan din natin ng tubig galing McDonald's. Hindi, joke lang, no? Pinaglagyan lang to ng, ano ba, to? Sa parang ice cream, no? Basta kung ano man nakalagay. Basta ito, pinaglagyan ko lang ng tubig, no? O McDo, baka naman. So, ito pa, panoorin nyo. Itong photographic emulsion, ayan, bawas na to, no? Ayan, white lang siya na parang glue. Parang glue. So, at ito naman ay ititimpla natin dito. Yung mga ilang patak lang. Huwag sobrang dami, no? So, papatakan ko na to. So, ayan, ha? So, mga ilang patak lang. Yun, okay na yun. Then, bago muna natin lagyan siya ng tubig, tingnan muna natin, baka mamaya malagno na, no? Haluin muna. Kasi mahirap din ang sobrang lagnaw. So, ang lapot. So, malapot siya. Ayan, malapot. So, lagyan natin ng tubig. So, lalagyan natin ng tubig galing McDo. Galing lalagyan ng McDo pala. So, ayan. So, haluin lang natin. Magye-yellowish to. So, pag medyo malapot pa rin, ayan, kung malalaputan ka pa rin, dagdagan po ulit ng tubig. Huwag namang lalagnaw, kasi pag lumagnaw, mahirap ihagod. Sa mga beginner kasi, kailangan medyo malapot para hindi malaglag. Mamaya, malalaman nyo kung bakit kailangan na medyo malapot. Ihahagod kasi ito eh. So, ayan. So, naging yellowish na siya. Ayan. So, yun. Pwede na. So, ihahagod ko na sa screen. Gagamitan natin. Dito natin ilalagay yung chemicals mamaya, no? Then, ihahagod natin dito. Ito naman, dati wala ako eh. Ang ginagamit ko lang dito ay kahit anong bagay, triangle o pantay na karton. Ito, triangle. Paglagay ng chemicals yan, hahagurin lang ng ganon. Balik-balik na ganyan. Balik-balik. Ayan. Balik-balik. Ayan, ganyan, ganyan. Para mapantay lang siya. Ayan, ganyan. Pwede rin yan. Basta kung ano yung pwede nyo ipanghagod dito, kung wala kayong gamit na ganito. Kasi kung beginner ka lang, wala ka nito eh. So, mag-provide na lang kayo ng kahit maiksilan dito na triangle, basta pwede ipanghagod. So, ayan, ayahaguri ko na, no? Siguraduhin nyo lang halong-halo to kasi baka mamaya yung sensitizer ay hindi pa nakamix na maganda. Hindi magiging maganda ang pagkakaprocess. So, ere. Nalagyan ko na ng chemicals. So, ito na yung chemicals, no? Ayan, siguraduhin niyo lang bumaba muna sa banda dito.
para paghagod nyo ay pantay. Ito, hagurin ko na. Ito, simula dito. So, ayan na siya. No, nahaguran na ng chemicals. Kailangan niyang pantay. Then, iyan ay patutuyuin natin sa blower or electric fan. Hindi siya pwedeng patuyuin na may liwanag. Kailangan sa dark room. O patayin nyo muna ilaw, basta itago nyo sa liwanag. So, yan na siya. Ibo-blower ko na muna. Kailangan patayin muna natin ang ilaw. Yun. Ito yung blower. Ito na siya, tapos na, no? Tuyo na. So, wag natin patatamaan sa liwanag. Kung maalis tayo, lagyan natin ng cover. Ito, lagyan natin ng cover kung kayo aalis. So, ayan, masamang kasing tamaan ng liwanag yan. Hindi na natin mabubutas. So, ihanda ko na yung ating positive. Ang positive, kailangan lagyan natin muna ng oil. Kasi dati ang ginagamit namin dyan ay acetate or tracing paper. So, medyo nag-experiment ng konti. Pag wala ka nung dalawa, so pwede na ang bond paper na nilagyan ng oil. So, ito na yung aking ilalagay na positive. Ito, lalagyan ko ng oil. Timo, hindi translucent para mag-translucent. Pwede ko na siya irekta dito. Nasa madilim naman ako, no? Kailangan lang natin ng cooking oil. Kahit anong oil, basta mas okay ang cooking oil, medyo mura. Then, cotton o bulak. Kita niyo, no? So ayan, translucent na siya. Kahit baliktadin mo, kita siya. So ibig sabihin, tatagos na yung liwanag ng araw. Bakit kailangan natin na black na black? Kasi yung mga word na yan ang bubutasin natin. Kailangan hindi makalusot ang liwanag ng araw. Kaya kailangan dark na dark yung pagka-black. Kasi itong background ng bond paper kailangan ma-clear o translucent para makalusot ang liwanag ng araw at hindi mabutas yung mga nasa gilid ng mga letra. So ito naman, lagyan din natin ng oil. Itong sync screen, lagyan din natin ng oil. So ito ilalapat dito. Yan. Ito, yan. Ilalapat yan. So dito. So, yan. Kailangan niya lapat na lapat. Pero mas magandang gamitin dito, meron kayong salamin, no? Salamin na kahit na 1/8 o 1/4 ang kapal, ipapatong sa ibabaw, tapos maglalagay kayo ng foam dito. Ayan, foam. Pero ito, dahil wala namang tayong salamin sa bahay, pakikita ko sa inyo na pwede rin pala kahit walang salamin. Siguraduhin lang natin na ito ay nakadikit ng husto dito sa seal screen. Kailangan lapat na lapat. Ayan. Kasi pagka may umangat dyan at hindi sumayad sa screen, may tendency hindi mabutas. So ayan, no?
Kaya iba pa rin yung may salamin talaga na ipe-press mo yan kahit hindi mo nakagamitan ng oil. Ito dahil nga DIY, wala kayong mga salamin pa, wala pa kayong mga kagamitan. So ituturo ko sa inyo yung pwede pala na remedyo. So ayan no. Pag na-sure nyo na ito ay lapat na, ayan, lapat na at wala talagang siwang. So ito, dadaling ko na sa araw. Takpan ko muna ulit. Siya, tapos na. Kailangan lang natin i-double check kung merong para yung mga bawat letters yan bago nating ituyo. Ayan, oh. Ayan, isa kasi may para pang chemical siya, hindi pa sharp yung mga kanto. Kaya i-double check bago siya patuyuin talaga ng gusto at bago siya applyan ng hardener. Ayan. So i-blower ko muna to. So, aero na yung hardener, no? Gawa ito ng Pioneer. So, ano nga ba tong hardener? Ang hardener ay ito yung ilalagay dito sa screen para tumibay ang kapit ng photographic emulsion chemicals. Lalo sa mga kagaya yung beginner at medyo hindi pa ganong perfect yung paghagod ng squeegee o yung pinangahagod, no? May tendency magbutas-butas. So yun ang silbi nito. Pagka-apply nito ay patutuyuin ng ilang minuto sa araw. Makikita niyo naman pag tuyo na siya, mamumula siya. Parang kulay sunog siya. Ibig sabihin okay na.
So gagamit tayo ng bulak. Yan. So lalagyan ko na. Paglalagay niya, kung pa-vertical, then horizontal naman sa kabila. O minsan hindi na ako naglalagay nito eh. Kasi siyempre kabisado ko na dahil kang ipiprint ko lang naman ay ilang piraso. Pero pag mass production, pinag-uusapan eh 100 pataas na, talagang medyo marami na, obligadong maglagay ka nito para matibay. Minsan nga isang side okay na rin eh. Pero to, para sa mga bingiran, advice ko, dalawang side lagyan nyo para matibay. Basta iwasan nyo lang na magbara ang pintura dito. So yung tibay nito ay maaasahan nyo pag meron ka. So patutuyin ko ulit muna ng blower. So ayan, pagka tuyo niya, dadalingayin natin sa araw. At siguro mga pagtirik ang araw, kahit mga 1 minute, baka sobra-sobra na. Kahit mga 30 seconds, depende. Makikita nyo naman, no? So i-record natin sa araw. I-tape na. Kikita ko na yung kayo ng sample kung paano mag-print ng t-shirt. Gagamit nga pala tayo nitong board kasi ang ipiprint natin ay hindi naman t-shirt, polo shirt. Kasi may botones kasi sa likod tatatakan. So papakita ko sa inyo.
So ayan, pagka one color lang naman ang ipiprint, okay na yung ganito. Pagka maraming color, itong board na to, nilalagyan to ng adhesive. Medyo mabigat na yan para sa mga beginner. Ayan. So ito dito lang muna tayo sa one color lamang. Kaya kahit hindi ko nalagyan ito ng adhesive. Kasi ang adhesive siya yung pandikit sa t-shirt para hindi gumalaw. Kasi pag maraming kulay, kailangan hindi magbago yung rehistro niya. Naka-rehistro kasi siya bawat color. Pag ano mo na screen, kung 7 color, 7 klase rin ng screen. 7 yung ipiprint mo ang paisa-isa. Nyari, redo, depende sa kulay, doon sa 7 kulay na yun. 7 design. So kaya need na lagyan to ng adhesive. So pero dito muna tayo tumapo sa one color lang. So yan, center yung aking board. Yan. Yan ang pinaka-center niya para hindi siya lamang dito, ito mabingi. So ito, kukuhanan muna natin ito ng center. Yan. So lalagyan ko muna ng sentro. Gumamit lang tayo ng bond paper, mas madali ito kaysa sa ruler. Pentel pen o kahit ano, yung pwede nyo pagpandanda. So yung simula dun sa dulo at dulo, so, tapat mo lang yung dulo ng bond paper, then ayun, tinandaan ko na kanina. So ipo-fold lang natin to. Ayun. So pagka-fold, so yun, tanda na ako. So yun ang center nya. Ayan, yun ang center. Ayan. Siyempre double check ulit bago haguran, silipin muna sa liwanag kung walang butas, no? So kung magkakaroon siya ng butas, yung mga small dot dyan, lagyan nyo na lang ng tape o i-retouch nyo ng yung emulsion din, then patuyin ulit sa araw. So yun, sentro doon, yun, sentro. Ayan. Then tingnan nyo dito kung pantay dito, baka may ito mabingi. So yan, walang pintura. Haguran ko na ng pintura. Ito, gagamit tayo ng ito ay gawa rin to ng J&J Virgo. Tinipla ko lang to. Ito super color na pintura. So ayan, blue. Lagyan ko lang ng pigment na blue, then konting black at wet look base. Kaya may wet look base para medyo matagal siyang matuyo. Lalo ngayong mainit, madaling matuyo ang pintura. So kailangan din natin ng spatula para panghalo. Kung wala ka na may spatula sa pa, kung ikaw naman ay wala pang spatula, kahit anong pwedeng panghalo, stick, kutsara. Pero hagura ko na, panoorin nyo. Ay, gagamit nga pala tayo ng ito, squeegee tawag dito. Ito, sinauna na rin tong squeegee ko ito, matagal na. Nag-start ako, dati ang gamit ko lang ay sinelas na sira or either swelas ng sapatos, yung rubber, yung kulay itim. So ito, naguri ko na. So yan na siya. So ayan po,
At sana ay nakatulong itong video na ito at meron kayong napulot kahit konting aral. Hanggang sa susunod na video po, subaybayan nyo po ang mga video kong i-upload. At kung ito'y nagustuhan nyo, isang like naman po dyan. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po for watching. God bless.